Praise the Lord. Maraming salamat po, Elder Jess, in leading us a powerful prayer. Did you know that prayer is powerful? Sabi po ng James chapter 5, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Kaya nga po, wag niyong i-neglect ang prayer. Always pray and never give up. Amen. Kung meron pong nilalang na ayaw tayong mag-pray, walang iba kundi ang mga demonyo at diablo ho. Pero ang Lord gusto po niya lagi tayong mag-pray, hindi para kulitin siya. Dahil sa mga prayers po natin, may mga evil spirits na humahad lang sa mga prayers natin. Pero kung ikaw ay matibay, magpe-persevere ka sa pananampalataya mo sa panalangin. Amen. So talking about faith, ito po ang pinag-aaralan po natin. This will be our last Sunday, na panglimang Sunday na po ito ng September. Mga New Testament believers naman po, pinag-aaralan po natin about believers with unfailing faith. Beginning with John the Baptist, the centurion, sino pa ho ba? Yung woman with the issue of blood at saka po si Jairus just last week. Ngayon po, hindi ko na patatagalin para mas ma-explain pa po ng mabuti ito, the unfailing faith of the Canaanite woman. Ang Canaanite woman po, ay matatagpuan po itong kanyang kwento dito sa Matthew 15, 21, 28, na makikita rin po natin sa Mark 7, 24, 30. So, basahin ko na po ang verse 21. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, "Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly." Jesus did not answer a word, so his disciples came to him and urged him, "Send her away, for she keeps crying out after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of Israel." The woman came and knelt before him. "Lord, help me," she said. He replied, "It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs." "Yes, it is, Lord," she said. "Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Then Jesus said to her, "Woman, you have great faith. Your request is granted." And her daughter was healed at that moment. Let's pray. Maraming salamat po, aming Amang nasa langit, na sa umagang ito ay binigyan niyo po kami ng kalakasan, ginising niyo po kami, Panginoon, pinagkalooban ng buhay. Kaya po narito po kami upang una sa lahat, ikaw ay pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. We believe, Lord, today meron kang gagawin, Panginoon. Lord, hindi po aksidente na nandito ang bawat isa, lalo na po sa aming mga first-timers, sa mga naka-online. Holy Spirit, we allow you to move in our midst. Lord, na enlighten us, Lord, sa iyong word ngayon, upang makuha po namin ang iyong mensahe at mabago po kami from glory to glory. And that our faith, O God, will never fail, especially that we are living in the last of the last days. Maraming salamat po, and as we believe, received your word, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people today. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. So ang kwento pong ito ay matatagpuan din po sa Mark 7 na tinatawag po siyang Syro-Phoenician woman dahil ang Canaanite woman pong ito ay nakatira sa Phoenicia, province of Syria. And ang Canaanite woman, tinawag po siyang Canaanite, lahi po siya ni Canaan na apo ni Noah na sinumpa niya ang kanyang anak na si Ham na binastos po si Noah. And then, inoccupy po nila ang Canaan na ngayon ay Israel. Pinaalis po sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga Israelite. Kaya lang ang mga Israelita, mga Hudyo, hindi po inubos ang mga Canaanites. So may mga thorn in the flesh po sila. So isa po ito sa mga natira. But this Canaanite woman is so different po sa ibang mga pagano o sa ibang mga hentil po. Napakatindi po ng pananampalataya niya kay Kristo, bagamat hindi po siya Hudyo. Talagang pinersu niya si Kristo upang makuha niya yung kagalingan ng kanyang anak na demon-possessed and was suffering terribly. Makikita po natin, binasa po natin, na bagamat talaga pong
despite of being insulted and rejected, he continued to pursue Jesus. So, well then, marami tayo pwede makakuha po mga lessons po dito, but we will focus on 3 points once again because of our limited time. So number 1, ang ating pong pag-aaralan, the Canaanite woman had unfailing faith in God because she acknowledged that Jesus was the Messiah. Kinilala niya si Kristo na siya ang tagapagligtas at wala nang iba. Ito po yung pananampalataya po ng Canaanite woman na ito na hindi man Hudyo, pero kinilala niya. Saan po natin makita yan? Sa binasa po natin kanina sa Matthew 15:22, a Canaanite woman from that vicinity, sabi niya, came to him crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. During these biblical times, pag sinabi mong Son of David, kinikilala mo si Kristo na siya yung promised Messiah of the Old Testament. Isa po, ang Son of David, ito po yung title para po sa Messiah, para kay Jesus. Because ito po yung covenant ng Panginoon kay David na magkakaroon po siya ng lahi ng isang hari na maghahari magpakailanman na hindi na matatapos ang kanyang paghahari. Talking about the coming Messiah, during that time, si Jesus po. Kaya nga po dito, paano nalaman po ng babaeng ito? Most probably sa mga kapitbahay niyang mga Hudyo, kaibigan niyang mga Hudyo. And actually po, Jesus was famous in this time na nagpapagaling po siya, nagpapalayas ng mga demonyo. So, kinilala niya talaga na ito ang tagapagligtas. Siya lang ang pag-asa ko. Siya lang ang pag-asa ng aking anak. Siya lang ang kagalingan ng aking anak. So, kinilala niya si Kristo. She acknowledged na siya ang tagapagligtas at wala ng iba. And mapapansin po natin, actually sa Mark, makikita po natin dito, pumunta ang babaeng ito, bagamat nagpapahinga ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang mga disciples. There were times sa kanilang ministry for 3.5 years na pag-ministry ng Panginoon, nagpapahinga pa rin po sila dahil napapagod din po. Makita po natin yan sa Mark 7:24-25. Sabi diyan, Jesus left that place and went to the vicinity of Tyre. He entered a house and did not want anyone to know it. Bakit po? Bakit ayaw niyang malaman ni Kristo na nandoon sila sa bahay na yon na kanila pinuntahan? Because this was the time na dapat silang magpahinga, even their disciples, pagod na pagod po sila. Yet, he could not keep his presence secret. Well, hindi po, sa sobrang famous ng Lord, hindi po niya ang sekreto, ang kanyang presensya. Kaya nga po dito sa verse 25, lumapit po itong babaeng ito. In fact, as soon as he heard, talking about the Canaanite woman or the Syrophoenician woman, about him, a woman whose little daughter was possessed, sabi po dyan, by an impure spirit, came and fell at his feet. So hindi lang niya kinilala, kundi po sinamba niya si Kristo. Napag-aralan po natin last week, at alam po natin in the Bible, kapag ikaw ay lumuhod sa nilalang sa isang tao, kinikilala mo na siya ay Diyos. Kaya nga, alam niyo po, isisingit ko lang po ito, doon sa mga may boyfriend, girlfriend sa inyo, ewan ko ba, nagbago na po ang tradisyon or kultura ng Pilipino ngayon because of internet. Yung marami kayong nakikitang, will you marry me? Ay niyang paglolon, mela ka pang planong pakasalan, mela maran? Nanong buri mong sabihan, pamyalungan niya mo. Ang tunay na kultura ng Pilipino, kapag linigawan mo ang isang dalaga, meron kang intention na pakasalan siya. Salamat po sa amen nyo. Matino po tayong mga Pilipino, tabalo, kakayal beyo keng internet, ninong pakya po sa inyo, nako man mimisip nung isto. And then, ito pa yung hindi tama. Will you marry me? Nakaluhod pa. Kung Kristiyano ka at luluhod ka, para mong sinasamba mo ang babaeng yan. Remember, Shadrach, Meshach, Abednego, hindi sila lumuhod. Kasi ang pagluhod ay pagsamba. May mga nag-propose pa rin ng mga young people dito, pero hindi na po sila lumuhod. Pero alam niyo po, nung panahon namin, pag linigawan mo, yun na yun, pag-uusapan nyo lang, kailan yung kasal, at pag nag-agree kayo, ikaw na lalaki, isasama mo ang buong angkan mo, ang buong baryo mo para mamanhikan ka. Magdala kayong pansit, palabok ang puto. Malyari na ka dito.
Yeni burida pa, dinan may pang diamond ring yung babae. Nung ngayon, diamond ring, magtampo yung lamaran. No ka manakit makanya na ugali yeni. Puta kahit Kristiyano lang ano. Noon po, walang ano po, malingkay, basta't wedding ring niya mo. Ningkay, ba't siya paging nga po, 5 pesos. Yung importante, kaya rin yung kasal, pagkatapos ng kasal, tama ang yung pagsasama. Mahal mo pa rin yung ano. Marami, may mga kilala po tayo, diamond, no? Mahal yung sing-sing, pero nung nagsama na, wala na. What be rastakin. Anyway po, going back po, no? So lumuhod po ang babaeng ito. Ibig niyang sabihin, ikaw ang tagapagligtas, ikaw ang Panginoon, at sinasamba kita. Tulungan mo po ako dahil yung aking anak. Alam niyo po, kapag ikaw ay isang matinong magulang, sino po ang mga magulang dito? Siguro naman po matino kayo niya. Matino tamo, siyempre taga-Calvary tamo, at Kristiyano tamo. Kasi po may mga magulang pong hindi matino ngayon. Kapag matino ka magulang, kapag nahihirapan ang iyong anak, gagawin mo ang lahat para mawala lang yung suffering niya. In fact, dahil dati mali po yung ating doktrina, sinasabi natin kapag may karamdaman yung ating anak, Lord, wag na lang siyang pahirapan mo, ako na lang. Pero nakita po natin sa Bible, even in Acts 10:38, ang nagpapahirap sa atin, walang iba kundi ang dyablo. Nasa Acts 10:38 po yan, ino-oppress po tayo. Kaya, ibig sabihin mo, Lord, wag na siya pahirapan mo. Lord, salamat po, pinagaling mo na ang anak ko. My point here is, gagawin mo ang lahat. No, yan po yung gagawin mo lahat. Yung babae po, ginawa niyang lahat, nagpakumbaba siya. Pero may mga alam po tayo, no, mga magulang, na kahit na may sakit ng kanyang anak, hindi pa niya dinadala sa hospital. Yung iba, actually po, yung puso nila, gusto nilang nila mamatay yung anak nila para wala ng problema. No, may abuloy pa sila. Totoo po ito. Gaano katotoo? Yung iba po, pinanganak yung kanilang anak, tinapon sa basura, yung iba iniwan sa CR. Pagkatapos manganak. Pero ang babaeng ito, kahit pagano po siya, ang lahi po nila sumasamba kay Baal at saka po kay Molech, na inaalay po ang mga bata. Pero siya, iba po yung pananampalataya. When she heard about Jesus, she believed na siya lang ang Messiah at wala ng iba. In fact, dito po sa mga babasahin po natin, yung son of David, sabi nga po kanina, during the biblical times, you are professing, kapag sinabi mong son of David, you are professing that Jesus is the Messiah. Matthew 1:1, this is the genealogy of Jesus, the Messiah. Sabi diyan, the son of David, the son of Abraham. So title pong binigay po kay Jesus. Even in Luke 1:30-33, nung kausap po ni Angel Gabriel si Mary, but the angel said to her, do not be afraid, Mary, you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. Next verse, sabi dyan, he will be great and will be called the Son of the Most High. Sa pangalan niya, Son of the Most High, the Lord God will give him the throne of his father, David. Kasi ito po yung pangako ng Diyos in the Old Testament. And he will reign over Jacob's descendants or Israel's descendants forever. His kingdom will never end. Another po, no, marami rin po yan sa Old Testament. Isa lang po ibibigay ko sa inyo. Sa Jeremiah 23:5-6, sabi yan, the days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch. Talking about the Messiah, a king. Talking about Jesus, the King of Kings, who will reign wisely and do what is just and right in the land. And in his days, sabi dyan, Judah will be saved and Israel will live in safety. This is the name by which he will be called, the Lord, our righteous Savior. Yan po ang isa sa title ni Jesus. Si Jesus mismo, sinabi po niya sa Revelation 22:16, I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and the offspring of David. Ang sinasabi po ni Jesus dito, ako yung promised Messiah in the Old Testament na pinangako kay Abraham at kay David. And the bright morning star. So si Jesus mismo, sinasabi niya siya ay galing sa lahi ni David. Alam niyo po, even po yung mga Pharisees, alam nila yung Messiah manggagaling po sa lahi ni David. But hindi po nila tinrace, pinipersecute nila si Jesus, hindi nila tinrace kung saan galing si Jesus. Kung siguro tinrace lang nila, baka maniwala sila
Sila rin din po ang nagsabi kay Herod na saan ipapanganak ang Mesaya. Sinabi po nila Bethlehem, sinabi po ni Micah, tama po sila pero hindi rin nila tinrace na si Jesus po yung pinanganak doon. Ang sinasabi nila, hindi ba ito ang anak ng karpentero? No, pinipersecute po nila. Pero sila, they were well versed that pag sinabi mong son of David, siya ang Messiah. Sa Matthew 22:41-42 sabi yan, then surrounded by the Pharisees, Jesus asked them a question. Tinanong po ni Jesus ang mga Pariseo, sabi niya, what do you think about the Messiah? Whose son is he? They replied, he is the son of David. Kaya nga po, ang babaeng ito, marahil may mga ibang Hudyo na nasa bahay, nagtaasa ng kilay nung sinabi po nilang son of David. Kahit po dun sa mga nakarang lesson po natin na tinawag po siyang son of David, no, marami pong nagtataasa ng kilay ng mga Hudyo. Sinasabi mo ba na siya ang Messiah? Eh noon po, marami pong takot na i-confess po nila that Jesus is the son of David, na siya yung Messiah, dahil takot silang ma-expelled o ma-excommunicate, matiwalag sa sinagog. Because napaka-importante po na miyembro po sila ng isang sinagoga. No, para pong yung kilala po natin mga ibang religion, kapag hindi tinitiwalag ka. Kala mo kapag hindi ka na member ng religion, hindi ka na maliligtas. Always remember this, hindi religion na nagliligtas. Hindi born again, ang born again po hindi siya religion. Excuse po. Hindi po ang simbahan ang nagliligtas. Ang kaligtasan po ay si Kristo at wala nang iba. Wala nang iba kundi si Kristo lamang po ang kaligtasan. So, ito pang Hudyo po ito, they were well versed na si Kristo ang Messiah. Kaya pero ang babaeng ito hindi siya natakot na i-confess niya, naniniwala ako ikaw nga ang Panginoon at tagapagligtas. Hindi siya natakot kahit sinong makarinig. Kayo ho ba hanggang ngayon natatakot kayong sabihin yung born again kayo na si Kristo ang inyong Panginoon at tagapagligtas? Something is wrong. But I do believe tayo pong mga taga-Calvary Temple, we are proud na ang ating Panginoon ay buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi ng Panginoon, kung meron kayong ipagmalaki nyo na kilala nyo ako. Yun lang po ang pwede nating ipagmalaki at wala ng iba. Amen. So, minsan din po tinanong ng Panginoon ng mga disciples sa Matthew 16:13-19, sabi po dyan, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, who do people say the Son of Man is? Ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ako? Yun po yung sinasabi ng Panginoon. They replied, some say, John the Baptist, others Elijah, and still others, Jeremiah, or one of the prophets. Ang sabi po ng Panginoon, but what about you? Kayo naman. He asked, who do you say I am? Sino ako sa inyo? Si Simon Peter po na napakaradikal. No, ang sabi po niya, he answered, you are the Messiah, you are the Christ, the Son of the living God. Alam niyo po, ang sagot ng Panginoon dyan sa verse 17, Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah. This was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. Pinagpala ka, Peter, ang sabi po. Bakit po? Lahat po ng naniniwala na si Kristo ang tagapagligtas, pinagpala na. Dahil sigurado ang kaligtasan. Kung maniniwala ka kay Allah, walang kaligtasan. Kung maniniwala ka kay Buddha, walang kaligtasan. Kung maniniwala ka sa iba't ibang Diyos-Diyosan, walang kaligtasan. Ang kaligtasan, ang sabi ng Acts 4:12, there is no other name given unto men in which men can be saved other than the name of Jesus. Walang ibang pangalan na ibinigay po sa atin. Ayan po sa Acts 4:12, kundi po yung pangalan ni Jesus para tayo ay maligtas. Kaya sinabi ng Panginoon kay Peter, pinagpala ka Peter, hindi yan galing sa iyong laman, hindi yan galing sa iyong katalinuhan, galing yan sa Ama na reveal ng Holy Spirit sa iyo. Kaya tayo po, pinagpala tayo kung ina-acknowledge po natin. Lalo na kung nabubuhay ka na ang Panginoon, siya ang iyong tagapagligtas. Ibig sabihin po, kung tinatawag mo siyang Panginoon, Master, dapat siya ang nasusunod. Amen po ba? Kasi something is wrong kung sinasabi mong, Lord, dapat ito ang gawin mo sa buhay ko. Parang sinasabi mong, mas matalino ka sa Diyos. Amen. Dapat baguhin po natin
approach po natin sa Lord. Kaya nga po mayroong tinurong prayer sa atin ng Lord, nevertheless, not my will, but let your will be done. We can pray everything na parang kailangan po natin, parang alam po natin tama, but at the end of our prayers, kung di tayo sigurado at wala sa Bible, ang dapat nating sabihin, Lord, not my will, but let your will be done. Halimbawa, nagpe-pray ka na mag-abroad. Hindi mo makikita sa Bible yan kung mag-abroad ka o hindi. Kaya ang prayer mo dyan, Lord, gusto ko mag-abroad, pumunta ng ganito, ng ganyan, gusto ko pumunta ng Mars, o kaya ka Jupiter lang ka mo. No, pero hindi mo alam kung kalooban ng Lord, nevertheless, Lord, not my will, but let your will be done. Dahil wala na pong pinakamagandang mangyari sa buhay po natin, kundi yung kalooban ng Diyos. Dahil the plans of God for us, Jeremiah 29:11, is to prosper us and not to harm us, to give us a hope and a future. Kahit gaano pa kaganda ang plano po natin, wala nang gaganda pa sa plano ng Diyos. Amen po ba? So pag nagpala ka, Peter, ang sabi po dito, no, tuloy po natin sa binabasa po natin, and I tell you that you are Peter. Gusto ko pong explain dito, no? Kasi po, dito po namamali po ang Roman Catholic. Nakala po nila ang foundation ng church ay si Peter. Hindi po. Sinasabi ko sa iyo, Pedro, in the Greek po, ang pangalang Peter, na ibinigay po kay Peter, Simon po dati pangalan niya. So ngayon tinawag siyang Simon Peter. Ang Peter po sa Greek is Petros. Meaning small rock, maliit na bato. And then sabi po dyan, and on this rock, another Greek word po yan, hindi siya katulad ng Peter. And on this Petra, big, huge rock, talking about Jesus. Ikaw, Pedro, sabi niya, no, pinagpala ka, but on this rock, talking about Jesus, by myself, ang sabi ng Panginoon, I will build my church. And the gates of Hades will not overcome it. Ano pong sinasabi niya? Kung naniniwala kayo na ako ang tagapagligtas, kahit ang pintuan ng impyerno hindi mananaig sa inyo. Yes, magkakaproblema tayo, pero dahil meron tayong buhay na tagapagligtas na si Kristo, kahit po ang pintuan ng impyerno, ibig sabihin po yan, kahit yung pinakamalakas na puwersa ng impyerno, ng mga demonyo, hindi po sila magtatagumpay sa atin. Bakit? Buhay si Kristo sa atin. Makapangyarihan si Kristo sa atin. Ito pa po ang binigay niya nung dineclare po ni Peter, you are the Christ or the Messiah. Then sabi niya, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Did you know na meron pong mga susi para sa kingdom of heaven? Bibigay ko sa inyo ang keys of the kingdom of heaven. Binigay na po ito sa atin ngayon. During their time, ibibigay pa lang. Kasi po, kailangan pang ipako sa krus ng ating Panginoon, mamatay at muling mabuhay at pumunta sa langit. Now, nasa langit na po ang Panginoon. Ngayon, tinanggap po natin, nasa atin na po yung susi. Ano po itong mga susing ito? Yung susi sa pagpapala, susi sa protection, susi sa good health, susi po sa kapayapaan ng iyong pamilya. Every blessing po na susi. Kaya nga sabi po ng Panginoon dyan, paano natin gagamitin ang susi ito? Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Ano man ang talian nyo dito sa lupa, tatalian sa langit. Whatever you loose on earth will be loose in heaven. Ano man ang pakawalan nyo sa lupa, pakakawalan sa langit. Ano man ang ipagbawal sa lupa, ipagbabawal sa langit. Because you have the key. The keys of the kingdom of heaven. Dahil kinikilala mo na si Kristo ang iyong tagapagligtas, ang iyong Panginoon. Kaya nga po, alam niyo po, this is very powerful statement na pinagkaloob po ng Panginoon sa atin. We have this authority na ipagbawal po ang mga demonyo. Paggising natin sa umaga, kayong mga masasamang espiritu, wala kayong karapatan sa aking pamilya. Huwag niyo silang hahamakin ng aking pamilya. We are covered by the blood of Jesus. That is how you bind the evil spirits. Kung ano ang binabind mo, tinatalian mo dito, tinatalian sa spirit realm. And then, pag sinabi mong, Lord, salamat po sa umagang ito, sa araw ito, pinagpapala ko ang aking pamilya with your divine protection. You are releasing the blessing of protection sa iyong family. Ito yung susi kung paano natin gamitin. Amen po ba? Kung kinikilala mo na si Kristo ang iyong Panginoon at tagapagligtas. Amen. So, tinanong ng Lord ang kanyang mga disciples kung sino siya. Ngayon naman po, tanong ko sa inyo po, sino talaga si Kristo para sa inyo?
I remember po, nung meron po akong estudyante sa Discovery Education Program po noon, tinanong ko kung talagang ligtas na po sila. Meron pong, to make the long story short, meron pong nagsalita po sa sumagot. Sabi niya, Pastor, ako, para po siguradong ligtas ako, nag-a-attend ako sa church na to. Pag Friday, pumupunta pa po ako dyan para mag-visit kanya. So, syempre, kili ako, migtas na. Migtas siya lalo yung kili ako. Yung sabihan, pag Webis po, sumasama ako sa kaibigan ko. No, dito sa iglesia para siguradong panalo. Kay iglesia ni Manalo. Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ka talaga ligtas. Dahil isa lang ang tagapagligtas. Hindi pwedeng kahit sino tawagin nyo para siguradong ligtas kayo. Dahil isa lang ang may-ari ng langit. Ang pangalan niya si Jesus. Wala nang ibang may-ari ng langit. Hindi si Allah, hindi si Buddha, o kung nino pang panyabyenda. Andiyan si Santa Claus, ni Elia pong parte ng langit. Wala po siyang doon. Wala siyang participation. Kahit po yung kung minsan meron kayong tinatawag, meron tayong tinatawag na yung iba sa atin, I hope hindi nyo na ginagawa ito, tinatawag yung mga namatay nyo ng mga mahal sa buhay. O apo, sopan mo ko naming lumwal king wedding. O 1,000 mo ring mete, malapit na naman po ang November 1 yan. Okay lang po pumunta kayo sa sa sementeryo para magkaroon ng family reunion, nagkikita-kita tayo doon. Pero yung sabihin mong iniilawan mo sila para yung daan nila mailawan, eto tuwita, kamutingan nita. Tapos para ipanalangin natin sila para makapasok ng langit. Hindi po, tapos na po kanilang, ang kanilang opportunity. Actually, sila po ang nananalangin. Nasa Bible yan. Nakakita yung rich man, pinapanalangin niya, sabihin niyo po sa aking mga kapatid, padala niyo si Lazarus. Yung aking mga kapatid na magpakatino sila para hindi sila mapunta dito sa place of torment na ito. Sila pong nananalangin. Kung nasa impyerno sila, hindi tayo mapa-impyerno. Kung nasa langit sila, naghihintay po sila sa langit sa atin na magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. My point here is, kung naniniwala kang si Kristo dapat sapat na sa'yo. Wala nang iba. Siya lang ang tutugon. Yung tinawit natin, my source of strength, my source of hope is Christ alone at wala nang iba. Amen po ba? And I hope na si Kristo lang po talaga ang inyong Panginoon. Hindi yung pera ninyo ngayon. Marami pong pinagpapala ngayon. Marami pong matataas ang sahod. Pinagpapala po sila. Pero huwag niyong gawing Diyos ang pera. The love of money is the root of all evil. Amen po ba? So if you want to be blessed with the keys of the kingdom of heaven, you need to believe that Jesus is the only, sabi niyo po only Lord and Savior of the world. At wala na pong iba. Siya lang at wala nang iba. Amen. Amen. Number 2. The Canaanite woman had unfailing faith in God because she never felt offended by the way she was treated. Nabasa ho natin. Inignore siya ng Panginoon. She never felt offended. Kayo po, na-ignore na ho ba kayo? Hindi kayo pinansin, nangangailangan kayo ng tulong? Rineject kayo? Ano pong ginawa nyo? Gumanti ho ba kayo o nagsalita kayo ng masama? Ang babae pong ito, she was ignored. Tingnan po natin yung verse sa Matthew. Basahin po natin yung verse sa Matthew 15, 23, 24. Nung sabi niya, Lord, help me. My daughter is suffering terribly. She is demon-possessed. And then, Jesus did not answer a word. Alam niyo po, nung high school ako, nung nabasa ko po itong about sa Canaanite woman, I can't believe na mayroong ganitong ugali ang Panginoon. But listen carefully. Hindi po ito talaga ang ugali ng Panginoon. Meron pong ginagawa ang Panginoon dito para sa babae at para sa mga disciples siya na kasama po niya. Excuse me. Jesus' name. Jesus' name. Then ang sabi po dyan, so his disciples came to him and urged him. Ay, ibig sabihin po dyan, nakahiga na siguro ang kanyang mga disciples, nakaupo, pinuntahan siya. Dati po, ang mga disciples, sila po yung naghaharang. Parang bouncer po sila. Di ba? Still remember, hinarangan po ng mga disciples yung mga bata. Huwag niyong harangan yung mga bata. Dahil ang mga batang yan nabibilang sa kaharian ng Diyos. Pero this time, inuutusan nila ang Panginoon. Dahil tinatamad sila, siguro nagpapahinga. Sabi niya, sabi ng mga disciples yan,
they urged Jesus, send her away for she keeps crying out after us. Lord, paalisin mo na siya dahil ang ingay niya, umiiyak siya. Siguro po talagang maingay po ang babaeng ito. Alam niyo po, dalawa lang ibig sabihin ng mga disciples dito. Send her away, Lord, paalisin mo na lang siya. Or ibigay mo na yung gusto niya, Lord, para mawala na siya. Kaya kapangpangan, ibigay mo na bangala ng pisasabihan. Di ba? Parang ganyan po sinasabi po nila. Para manahimik na tayo, Lord, makapagpahinga na tayo. Pero ano pong sabi ng Lord? Masakit din naman ang sinabi ng Lord. I was sent only to the lost sheep of Israel. Now take note, hindi po nagsisinungaling ang Panginoon dito na siya ay pinadala para sa lost sheep of Israel. Nauna po ang Hudyo, tapos po ang mga Hentil. Ang gospel po ay binigay muna sa Hudyo. In fact, ibinigay muna kay Abraham. Ngayon, ginamit po ang lahi ni Abraham para lumaganap po ang salita ng Diyos. Saan po natin makikita yan? Sa Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First, kanino? To the Jew, then to the Gentile. No, this is not something na paborito ng Lord ang mga Hudyo. Hindi po. Sila lang po yung ginamit para po, ginamit sa Abraham para magkaroon po ng isang bansang Israel o Hudyo. Para ginamit din po ng Panginoon ng bansang ito para lumabas yung pangakong Mesaya na magkatawang tao ang anak ng Diyos. I hope naintindihan po natin yon. Amen. So, ngayon, sila po ang ginamit na unang nangaral ng salita ng Diyos. Wala pong hentil ang unang nangaral ng salita ng Diyos. Kundi mga Hudyo po, makikita po natin sa Acts 1:8. No, sinabi po dyan, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses. Kayo ang aking magiging saksi. So in other words, magpipreach kayo. Saan? Una, sa Jerusalem. Mga Hudyo po yan. Pangalawa, Judea, sa buong Juda. Hudyo na naman po yan. Samaria, may mga lahing Hudyo po yan. And then to the ends of the earth. Amen ho ba? Sila po yung, kung hindi po nangaral ang mga Hudyo, hindi tayo makakakilala. Ang original church, Israelite po, Hudyo po siya. Kaya lang, marami po ang hindi pa naniniwala magpahanggang ngayon. That's why we're praying for the peace of Jerusalem. And we are blessed when we pray for Israel. Sa Romans 2:9, there will be trouble and distress for every human being who does evil. Matindi ang parusa sa mga taong gumagawa ng masama. Sinong nauna? First for the Jew, then for the Gentile. Pero alam niyo po, sinabi na rin ng Panginoon, nauuna ang nahuhuli at ang nahuhuli, nauuna. Kaya nga po, nauna tayong nangangaligtas po ngayon. Amen. Nauna tayong naliligtas na napag-iwanan po ang mga Hudyo. Pero sa kaparusahan, nauuna din po ang hentil dahil marami pong matitigas na ulong mga hentil. Ala nang mag-amen, Diyan ako mag-amen, yan yung salita na ng Ginoo. But did you know, kahit sinabi ng babae pong ito, no, going back, doon sa binasa po natin, I was sent only to the lost sheep of Israel. Hindi po nagtampo. She never felt offended. Alam niyo po, pag Kristiyano ka na, hindi ka na dapat na-offend. Ma-offend ka man, you will not stay. You will never stay offended. Ano po sabi ng Galatians 2:20? I am crucified with Christ and I no longer live. Hindi na ako nabubuhay, but Christ lives in me. The life I live in this body, in the body I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ibig sabihin po niyan, dapat patay na po ang ating sarili. Si Kristo nang nabubuhay. Kahit anong pang-insulto ang sabihin po sa atin, hindi ka na nagre-react. Masaktan ka man, pero hindi mo yan panghahawakan. You will release forgiveness. Bakit? Si Kristo na ang nabubuhay sa iyo. Marami pa po, ang nakakalungkot po, marami pa rin Kristiyano ngayon ang matampuhin. Tanong mo nga yung katabi mo kung matampuhin pa rin hanggang ngayon. Alam niyo po, maraming Kristiyano maiiwan dahil matampuhin po sila. Dahil nabubuhay pa sila sa sarili po nila. Ano na po yung mga salita na narinig niyo pong masakit sa inyo? No? Ba't hindi po itong babae pong ito na hindi po siya bumigay? Na hindi niya sinabing, akala ko ikaw yung Mesaya.
Bakit, bakit ini-ignore mo ko? Bakit sa Israel lang? Akala kong wala pang John 3:16 nun, pero ewan ko kung narinig niya yung pinrit si Lord kay Nicodemus na, for God so loved the world. Akala kong pang buong mundo. Pero kapag ikaw ay Kristiyano na, meron ka ng wisdom. Hindi ka na dapat nagtatampo. Amen? Amen. Nandin pa mo, may tampo ka. Mesyas ka, napali ka bunto ko, hindi na kalabab, mamiblasin kayabe mo. Nga pa nga tatampo kayo, magtampo kayo, may batas ng gamat mo. Bala mo, kasalanan ng Lord. Andiyan may pati kayong may asawa, samban may pabori ni Kristo. Because it is by grace that we stand before the presence of God. Lahat tayo nagkakasala, but it is only by the grace of God kung bakit tayo nakaka-worship sa Kanya. Amen. May pati kayo, kapag natatampo kayo, mag-worship, bala mo, kasalanan ng Lord. Eh, yung po gagawan ito. Lugi kayo. Lugi ho tayo. Proverbs 19:11, a person's wisdom, ang sabi po dito, yields patience. Kapag merong wisdom ang karunungan ng isang tao, meron po siyang pagbabata. It is to one's glory to overlook an offense. It is sabi diyan, no, isang karangalan sa isang tao pong pinapabayaan na lang niya yung masasakit na salita. Ang babae pong ito, na-glorify po siya, in-honor po siya ng Lord, sinagot niya ang kanyang panalangin because hindi niya inalintana yung ignorance sa kapo, yung ano po sa kanya, yung mga salitang hindi niya dapat marinig. Sa mga disciples niya, Lord, paalisin mo na lang yan para siyang isang pulubi, basura na tinataboy, pero hindi po siya nagtampo. Dahil alam niya, once na nagtampo siya, hindi na niya makukuha ang kanyang blessing. Remember that. Kaya kung minsan hindi po natin nakukuha ang ating blessing, nagtatampo tayo. Huwag po tayong matampuhin. Lalo na sa Diyos. Ilang taon na ho ba kayong nagpe-pray? Ako po, I've been praying for almost 18 years now. Kung magtatampo po ako, malambat na akong mete. I've learned na magpasalamat sa Lord kahit masakit po ang aking pakiramdam. Lalo na po pag Sunday na ganyan, iba po yung pakiramdam ko, pag bangon ko ng Sunday, dinideklara ko lang po, Lord, you are my strength. I can do all things through Christ who gives me strength. Masakit po lalamunan ko kaninang 4:00, galing po kami sa mataong lugar no, nakipagkasal. Kahapon pa po, masakit na yung pong parang, inano ko, rebuke ko po, hindi ko tinatanggap, kaya ako tatanggapan, makakapag-preach pa rin ako hanggang 1:00. Hindi nga, 1:00 yan. Siyempre, joke yan mo po ito. 1:45 naman. Ating ko pang dita ka oras. So it is to one's glory. Kung gusto nyo po mabless, pabayaan nyo lang po yung nag-insulto sa inyo. We are blessed when we are insulted. Alam niyo po, kapag hindi naman po natin maiwasan magalit, masaktan, pero huwag niyong hayaan lumubog ang araw. Sabi po sa Ephesians 4:26-27, in your anger, pwede naman po magalit but do not sin. In your anger, do not sin. Ang sabi po dyan, medyo mahirap po yun, no? Paano ba yung magalit ka, pastor, hindi ka, tanong niyo po sa Holy Spirit. Pinag-aaralan ko pa rin po yan hanggang ngayon. No. Do not let the sun go down while you are still angry. Huwag niyong hayaang lumubog ang araw. Lalo na sa inyong mag-asawa. Makakain, makagulot, back to back kayo, Oo, para kayong retro, back to back. May sasabi ka, di na niya pang ulun. Boundary, Iran, Iraq. So sabi niya, do not let the sun go down while you are still angry and do not give the devil a foothold. Kapag ikaw ay galit pa rin, na natulog ka, kinabukasan po kasi, hindi na anger yan. Bitterness na siya, unforgiveness na siya. Meron ng foothold ang kalaban. Alam niyo po, during our childhood days, pag naglalaro kayo, habulan, taguan, nagtutulakan sa bahay ng kwarto o ng pintuan, para po hindi niya masara, lalagay mo yung paanan mo sa pintuan para hindi niya masara. That is foothold. Kaya hindi mo na masara ngayon, ang diablo nakasilip na sa'yo. Dahil meron kang anger at bitterness. Learn to forgive. Ang una pong nabibless yung nagpapatawad. No, kapag meron ka pinanghahawakan na galit ka pa rin sa isang tao,
Siya, ang sarap ng tulog niya, ang sarap ng kain niya, pero ikaw nagalit, no? Hindi man niya alam, alay man pakialam kaya ka. Learn to forgive kahit hindi po siya humihingi ng tawad. Ang Panginoon po, nagpatawad po siya sa krus kahit hindi pa tayo humihingi ng tawad. Father, forgive them for they do not know what they are doing. So ganun din po sabi natin, Diyos ko, patawaran mo eh. Na po, balo yung panyaptanak yung bien. Manyaman niya po yung kapangpangan eh. Masarap po ang mag-release ng kapatawaran. It is by faith. No, kung 7 times magkasalang yung kapatid sa isang araw, sabi ng Panginoon, patawarin mo siya. Lord, increase our faith. Sabi ng Panginoon, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and be planted on the sea. Yung sabi po niya. Alam niyo po kasi ang mulberry tree, mas malalim po ang ugat niyan, mas mayabong ang ugat niya kaysa sa mga dahon at saka sa mga branches niya. Para pong unforgiveness. Na meron pa rin pong meron pa rin ugat no ng bitterness. Kaya nga po, ang sabi ng Hebrews 12:15, see to it that no one falls short of the grace of God. No, binanggit din po ito sa Galatians 5 na hindi tayo mag-fall from the grace. No, fall short from the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Kasi po kapag meron kang bitterness, you are falling out of grace. You are falling out from grace. Ibig sabihin po niyan, wala kang biyaya, wala kang favor, wala kang blessing. One of the main reasons na hindi tayo nakakatanggap ng blessing, it is because of bitterness. Ang babae pong Canaanite woman, alam niya kapag nagkaroon siya ng bitterness, hindi natutugon ng Panginoon. Kaya nagpatuloy siya, hindi naniniwala ako, Panginoon, mabuti ka pa rin at tutugunin mo ang aking panalangin. And that's why ang sabi ng Panginoon, pray and do not give up. Pray and do not give up. Amen po ba? So kung meron ka tunay na pananampalataya, hindi ka na matampuhin ngayon, kapatid. Amen. Alam niyo po, I remember nung third year ng aking dialysis, parang nagtatampo ako sa Diyos. Lord, 3 years na, nasaan yung healing? Immediately po, nagkaroon po ako ng internal bleeding. Kamuntik ko na pong kamatay na confine po ako at sinalinan po ako ng 5 bag ng dugo kaagad. Muntik na po ako mamatay. Buhat po nang sabi ko, Lord, patawarin niyo po ako na nagre-reklamo ko. Magbuhat po ngayon, ipamumuhay ko na yung Philippians, 1 Thessalonians 5:18. In everything, give thanks to the Lord, for this is God's will for you in Christ Jesus. Kaya kahit na masakit, magpasalamat ka, kapatid, because all things will work together for good if you love God. Dahil merong purpose ang Lord. I've learned na ikaw ang unang natatalo. Hindi ka pinaparusahan ng Lord kapag nagre-reklamo ka. You are allowing the devil, nagkakaroon ng foothold, nagkakaroon ng stronghold, ng open doors, no, nabubuksan ang pinto o para yung mga dyablo makagawa sa iyong buhay. Kapag ikaw ay nagre-reklamo, kapatid. Kahit anumang po sitwasyon natin, let us learn to thank God dahil alam ng Diyos ang ginagawa niya sa ating mga buhay. At ang buhay po natin dito, temporary lang. Any moment from now, pwede na ho tayong sunduin ng Panginoon. Magra-rapture na, kapatid. There are so many signs na talaga pong we are living in the last hours of our life. So unfailing faith in Jesus will protect you from being offended. Kung tunay ang iyong pananampalataya, hindi ka na ma-offend. I remember po nung nabaptize po ako ng Holy Spirit. Nang nagpakanta po ako ng first time ng rap po dito, yung Romans 16:19. Alam niyo po yan, Romans 16, may rap po kasi yun eh. Be excellent of what is good, no? Kaya sabi nila, ng panusukan mo, arak ako, no? Yan. Alam niyo po yung makasama kong worship team, yung sabi po nila, yung iba, yung pinaawit mo yan sa Diablo. First service po yan, 7 o'clock. 3 service pa lang ng 10 o'clock. Pinaawit ko po yun hanggang 6 o'clock. Sabi ko, ba't di ako nasasaktan, no? Ito po yung kapag meron kang tunay na pananampalataya, kahit anong sabihin nila sa'yo, pag alam mong tama ang ginagawa mo para kay Lord, mamahalin mo yung kapwa mo na nag-iinsulto sa'yo. Because unfailing faith in Jesus will protect you from being offended. Amen. At yung ko pa po. 11:26 pa mo po, di ko pa metong oras, maigit. Number 3, the Canaanite woman had an unfailing faith in God because she responded with humility to the insult spoken to her. Kanina po, in-ignore siya.
para pong rineject siya ng ating Panginoon. Pero napatunayan po natin, hindi siya talaga rineject ng Panginoon. Dito po, sa atin po, sabi ko nga sa inyo kanina, meron na bang salita sa inyo na talagang masakit, na sinabihan ka? Na sinasabihan kang, halimbawa sa lalaki, sinabihan ka na, ay kalupa may Tom Cruise. May insulto ka, Tom Cruise, ali? Richard Gomez mo. Alam niyo po, marami na po siguro nung nagsalita sa atin ng hindi maganda. Ako po dito, bilang membro po ng, sa worship team pa po ako noon, musician, worship leader, ako rin po ang music director noon. 20 years po ako sa worship team. And nung nag-resign po ako sa trabaho ko, magbe-birthday po ako noon at may baby na po kami ng misis ko, yung panganay po namin, si Nice. Binigyan po ako ng pang-birthday po ng aking kapatid na nasa Amerika. Hello kapatid, salamat ka rin, blessing mo. Nanonood po sila niyan sa San Diego, California. Bumili po ako ng sasakyan. Nung bumili po akong sasakyan, kaya church sa rin. May mga lamaran pa ho nun. Kaya leadership, pinag-uusapan po na ako, nagnakaw daw ako sa trabaho ko, kaya ako nag-resign. Ngayon, yung perang kinita ko, pinabili ko daw ng Nawala daw naman akong kakahiyan, makabili po na. Kasi ako naman sasabihin natin kung kapatid maka-abroad. Natin kung kapatid na nurse sa Choque, California. Hindi ko pa sinasabi po yan, sabi ko may dialysis ko, million. O teda ako sa chismis na may nako ko para makapag-dialysis ko. And then, umiiyak po ako noon, sabi ko, Lord, malis ako. Sabi, may ko ka, Ken. Petunayan mo talagang may nako ka. Alam niyo po, galing po ako sa planta ng bakery. Sabi ko nga po, kahit isang pirasong tinapay, wala akong ninakaw. Lahat binayaran ko. Alam po ng Lord yan. Hindi po kami pinalaki ng mga magulang namin. Sa amin po, kahit iwan mo yung pera dyan sa itaas ng TV o ng ref, hindi mo siya kukunin dahil hindi sa'yo. Wala po kaming doon sa earth na, pero, ang pera lang po nakukuha ko po noon, patse ako mamipi. Sabi ko karela, gusto natin pera ka rin bulsayo, kanakune. Ginawa ko pong batasyon kasi pipipyan ko ng malan every Saturday. Kaya every Saturday po, agad ko check din bulsa. Putang nga lang kaya, pambihira, lalang likwan na ako. Putang nga kaya, manay ko dinalan, yung 100 po during the 90s, maragul niya po ito. Nyama ako lagat ko po, dinalan. Napabalang tatang ko ito, kanyang tatang. Kaya ako na sabihan na ako. Kasi sinabi ko na, naman nakakit ko yung bulsa, kanako na lang. But anyway, hindi po kami pinalaking magnanakaw. Pero masakit po yung masabihan kang magnanakaw. Pero nagpakatatag po ako. Bilang pastor, marami din po, mas marami pong mga persecution bilang pastor. Nang pangawa ng pastor Manny ngayon kay Calvary, na nung pangangayon, ay marami po. O tiyang senior pastor, kaya mag-dialysis siya. Sabi ko karela, o titekot na nga ng gino'n may gluklok ka na akin. Nung buri na ako patid ng gino'n, malagwa mo. Malako na ako ng gino'n, malagwa mo kasi yung Diyos. Pero sabi ko karela, andyang ninong demonyo, dako apalakuan kayo, nung Kristo, yung may gluklok ka na ako kayo. Kaya alam niyo po, kung kayo ay nakatayo kay Kristo, kahit sinong demonyo, kahit si Satanas pa, hindi kayo mabubuwal kung mahahawakan kayo kay Kristo. Kaya dapat po, hindi na tayo nagtatap. Ano man po yung mga insulto yan? Ano ba yung insultong sinabi po sa babae? Basahin po natin sa Matthew 15:25-28. Ang sabi po dito, the woman came and knelt before him. Lord, help me. She said, he replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Wow! Noong high school po ako, talaga nabigla ako dito. Kinumparahan ng gino. Ining babae keng aso. Nasabihin na ba kayong, para kayong aso? Hindi tama na yung tinapa, yung pagkain ibigay sa aso, sabi po. Pagkain ng mga anak. Now, tinawag po ng Lord na children's bread yung hinihiling ng babae. Ano bang hinihiling niya? Kagalingan. Minsan po tinuro ko na po sa inyo yung give us today our daily bread. Yung daily bread po dito, parang sinabi ng Panginoon, my daily food, daily bread is to do the will of the Father. In other words, give us today our daily purpose. Pero isa rin po pala, sa meaning ng bread is, give us today our daily blessing. Give us today, Lord, our daily healing, our daily health. Tinawag po ng Lord na bread po ang healing. Ang healing po ay bread sa atin. Blessing po siya.
Pero hindi siya pwedeng ibigay sa'yo, sabi niya. Pero alam niyo po, ano ba sagot ng babae dito? Akala ko ikaw yung Mesaya. Ba't ganyan? Kaya kabangpangan. Bala ako yung tagapagligtas at makanya kapamanasbuk. No? Sa Tagalog po, akala ko ikaw ang tagapagligtas. Bakit ganyan ang lumalabas sa iyong bunganga? No? Ganyan ba yung sinabi po ng babaeng ito? Hindi po. Anong tugon niya? Yes, it is, Lord. Aso na kung aso, Panginoon. Sabi po niya, even the dogs eat the crumbs, yung mga mumog na nahuhulog sa mesa. No, mga crumbs, pati bread crumbs that fall from their masters. Alam niyo po, ang sinasabi ng babaeng dito, Lord, kahit na butil lang ang ibigay mo sa akin, alam ko gagaling na ang aking anak. Ganito po, naniniwala ang babaeng ito na makapangyarihan si Kristo na kahit sinlit lang ng breadcrumbs, lalaya ang kanyang anak mula sa demonyo. Ganito po katindi ang faith ng babaeng ito. Tinawag na siyang aso, pero tinanggap niya, sige po, Panginoon, aso na kung aso. Ang hinihiling ko lang, maliit na pagpapala lang, na kahit na sinlit ng breadcrumbs, alam ko, gagaling ang aking anak dahil makapangyarihan kang Panginoon at tagapagligtas. Wow! Wow! Kaya si Lord, napawaw din. Napawaw po ang Lord, no? Anong sabi po ng Lord? Then Jesus said to her, Woman, you have great faith. Now, baka isipin nyo, no, parang nung bata po ako, bakit ganyan ang mga salita ng Panginoon dito? Hindi po talaga intensyon ng Panginoon na insultuhin ng babae dito. Ang intensyon niya, una, gusto niyang talagang lumitaw yung pananampalataya ng babae. Kaya nga po dumadaan tayo ng pagsubok. Ang sabi po ni Peter, para po yung faith natin, it will grow stronger. That's one of the main reasons bakit po tayo dumadaan ng pagsubok. Kasi, anin mo yung pananampalataya kung walang pagsubok. Paano lalago ang pananampalataya kung walang pagsubok? Kaya nga po, we also glory in our sufferings, ang sabi po sa Matthew 5:3-5. Because sufferings, we know that sufferings will produce what? Perseverance. And perseverance, character. And character, hope. And hope will never fail us because God has poured out His love through the Holy Spirit in us. Amen. Kaya inano ng Lord na lumitaw yung pananampalataya niya. Pangalawa, ito po talaga yung main reason. Gusto niyang ipahiya, baguhin yung mindset ng mga Hudyo. Kasi pang mga Hudyo na disciple po niya, meron po silang tingin sa sarili niya na pinaka-superior sa lahat ng mga lahi. Kaya hindi po sila basta pwedeng makisalamuha sa mga hentil. Excuse po. If you still remember, doon pumunta si Peter sa bahay ni Cornelius na pinapunta po ng Panginoon. Pinatawag siya ng Council of Jerusalem. No, pagdating po niya, pinagalitan siya, Peter, pumunta ka sa bahay ng hentil na alam mong marumi. Kasi po, pag nakipasalamuha ka sa mga hentil, ikaw ay considered unclean. In-explain ni Peter, makinig kayo, ganyan. Ang Lord ang ganito, at nabaptize silang Holy Spirit. So, buwat po noon, ang sabi ng mga Hudyong ito na Kristiyano, so ngayon alam natin na hindi lang tayo ang ligtas. Ang kaligtasan ay pinagkalooban din sa mga hentil. So alam nila, sila lang ang ligtas. Mataas ang pagkakilala nila sa kanila. Marahil kaya nga po siguro si Hitler, galit na galit sa mga Hudyo during the time of World War I, na 6 million ang pinatay ni Hitler. Kasi po, nasa German po sila, pero ayaw nila mag-salamuha sa mga German. Siguro nagalit sila, sino ba itong mga Hudyong ito na mataas ang tingin nila? So pinapahiya ng Lord ang mga disciples niya, huwag kayong ganyan na tingnan nyo ang inyong kapwa na parang aso. Kasi kung nung nagsalita siya na hindi tama na ibigay ang tinapay ng mga anak para sa mga aso, hindi po nagulat ang mga disciples. Take note, hindi nyo ba napansin? Hindi sila, Lord, ba't mo sinabi yan? Ba't ganyan yung salita mo, Panginoon? Na tinawag mo siyang aso. Kasi yun po talaga ang mindset ng mga Hudyo. Ang tingin nila sa mga hentil, lalo na sa mga pagano, aso. Kaya binago po ng Panginoon. So hindi talaga nag-iinsulto ang Panginoon dito. Pinapahiya niya at binabago niya ang kanyang mga disciples. Kaya sinabi niya, Woman, you have great faith.
Pangalawang character in the Bible na tinawag ng Diyos na great faith. Sino po yung isa? Tinawag ng Panginoon. Yung centurion. No, wala pa siya nakitang great faith. Dalawang great faith, pero parehong hentil. So I hope na nakuha po natin to na hindi po ganito ka-harsh ang Panginoon. Kaya nga po nung sinabi niya na, Lord, sige po, aso na akong aso. Pero kahit na mumug lang ang bigay niyo po sa akin, okay na ako. Hindi sinabi ng Lord na, ay, patawarin mo ako. No, napaka-rude ko, napaka-harsh ko sa aking salita. Hindi, anong sabi ng Panginoon? Woman, you have great faith. Your request is granted. Kasi hindi po talaga gustong saktan ng Panginoon ng babae. Gusto niya yung pananampalataya niya, lumitaw. Pangalawa, yung kanyang mga disciples o kung sino mga Hudyo doon, mabago ang kaisipan nila sa kapwa-tao po nila. Na hindi sila magmalaki. Amen. So nakuha po natin yon. So ang Panginoon po, mabuti po siya. Nakita po natin, ibinigay po niya yung prayer request ng babae dito. Proverbs 12:16. Sabi dito, a fool is a quick-tempered. Isang hangal daw po yung agad nagagalit. Sino po dito sa inyo agad tayong nagagalit? We are considered fool, ang sabi po dyan. But a wise person stays calm when insulted. Tingnan nyo, naging kalmado po ang babae, kaya nga po nagkaroon siya ng wisdom kung paano niya sagutin ang Panginoon. Hindi tamang ibigay ang pagkain ng mga anak sa aso. Nagpakumbaba ang babae ito. He stayed calm, and then ang sabi niya, yes, Lord. Aso na akong aso. Nagkaroon po siya ng wisdom. Kasi sabi po ng Proverbs, a wise person stays calm when insulted. Isa kang matalinong tao kapag kahit iniinsulto ka, kalmado ka pa rin. Ilan na po ang napapahamak sa mga balita na nakita po natin. Dahil sa init ng ulo, naggitgitan, nagbarilan. Yung iba sa basketball lang. No? Alam niyo po siguro yan. May sabihan kung nino po ta, idol pa. Dahil lang sa init ng ulo, napapahamak. Hindi ba sila nagsisisi? Nagsisisi. Because of being impatient. Nagsisisi po sila. Pero itong babae pong ito, matindi pong kanyang pagpapasensya dahil alam niya, importanteng hinihingi niya. Proverbs 11:2, pride leads to disgrace. Sa kapahamakan, kahihiyan. Yan po ibig sabihin ng disgrace. But with humility comes wisdom. Kapag ikaw ay nagpapakumbaba, meron kang wisdom. Hindi lang po yun. Kapag meron kang wisdom, na ibigay na po ito last week, yung 1 Peter 5:7, in the same way, you are younger, must accept the authority of the elders, and all of you dress yourselves in humility. Lahat kayo, magbihis kayo ng merong pagpapakumbaba. Sabi dito, as you relate to one another, for God opposes the proud. No, itinataboy ng Diyos ang mga palalo, ang mga mayayabang, panabi ng ginurem, paratot. And then, but gives grace, biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kapag ikaw ay mapagpakumbaba, meron ka ng biyaya, meron ka pang wisdom. Pero kung mayabang ka, mamaratot ka, wala kang wisdom, lawin mo, misdan ka rin malyari kang biye mo. Wisdom, misdan. Misdan ko at makanya milyari, Lord. Kaya sabi po diyan, so humble yourselves under the mighty power of God. At the right time, He will lift you up in honor. Ang babae pong ito, hindi siya nawalan ng pag-asa. Mula nung una hanggang huli, nagpakumbaba po siya. At the right time, linift up po siya ng Lord. In-answer ang kanyang prayer. Siguro sa kanya, ilang minuto lang or oras, sa atin po, baka years na. It doesn't matter what is important, tutugunin pa rin ng Lord ang ating panalangin dahil mabuti ang ating Panginoon. Tapat ang Diyos na nangako po sa atin. Amen! So kaya nga po, sabi po dyan, give all your worries and cares to God. Ano ba yung alalahan ninyo? Ibigay nyo sa Diyos. For He cares about you. Wala pong ibang meron po talagang nagkikare po sa atin kundi ang Diyos. Maaaring asawa po natin, magulang natin, they care about us. Pero iba po kapag mag-alaga ang Panginoon. Kahit mag-isa ka na lang, natutulog ka, hindi ka iiwanan. Ang mahal natin sa buhay po, matutod na, alana. Alin? Nyamupin na COVID ko, pati pag mag-dialysis ko, kaya biya ko mo, Jesus. Wala nang iba. Kaya yung loyalty kong buo, kang Jesus mo. Andiyan daramdaman na pa ng asawa ko. Kasi gangi yan, yung loyalty na kang Jesus mo dapat. Halika na ako. Kung yung manaligtas. Kahit kayo, maliligtas nyo ba yung paano nyo? Hindi po. Kaya nga po, ang loyalty natin, ang ibig sabihin po dito, ang devotion natin, ang ating faithfulness, walang iba, kundi kay Jesus lang. Na parang hindi sinasagot ng Lord, hindi siya ganon. Hindi po ganon. Meron pong ginagawa ang Lord sa atin.
magtiwala ka lang kapatid. Magtiwala ka lang kapatid. Matthew 5:11, blessed are you when people insult you. Pinagpala ka pag iniinsulto ka, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Pinagpala ka kung iniinsulto ka dahil ikaw ay born again, dahil ikaw isang Kristiyano, dahil ikaw isang mananampalataya. Sino na pong nainsulto bilang Kristiyano? Hayaan ay hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, sabi ng Panginoon, pinagpala daw ho tayo. Amen. Kaya nga po, kung tunay kang Kristiyano, huwag ka nang magalit sa kapwa natin na ininsulto tayo. Bagkus ipag-pray po natin, bless those who persecute you. Do not curse. Pray for those who persecute you. So always remember, you are blessed when people insult you because of your faith in Jesus Christ. Amen. Sino po ang nananampalataya kay Kristo dito? Umasa kayo, pe-persecute tayo, pero tandaan nyo, pinagpala kayo, huwag kayong bibitaw sa inyong pananampalataya, tutugon at tutugon ang Lord. Mapapatunayan natin sa ating mga buhay, makikita ng ibang tao sa ating buhay na buhay si Kristo na sinasamba at sinasampalatayanan po natin. Amen! I don't know kung ano pong inihiling nyo sa Lord, but one thing is for sure, ibibigay po ng Panginoon yan. Maghintay ka lang, kapatid. Huwag kang magtampo. Sabihin mo po sa katabi mo, nakamagtampo. Kaluguran na kaming Ginoo. Hallelujah. Mag-review na po tayo. The unfailing faith of Canaanite woman. No, the Canaanite woman had unfailing faith in God because she acknowledged that Jesus was the Messiah. She never felt offended by the way she was treated. No, she responded with humility to the insult spoken to her. Now, gusto ko pong i-conclude sa ganito po ito. Ang Canaanite woman po, ibinigay ang kanyang hinihiling sa Panginoon because of her audacity or bold faith. Yung tapang po niya. Not knowing about the new covenant, the grace of God. Malaki po ang pagkakaibahan po natin. Malaki po ang blessing po natin kaysa sa babaeng ito. Tayo po, alam po natin yung grace covenant ng Lord. That it is all by the grace of God kung bakit tayo nabibless. We know the grace of God. We know the love of God. We know what Jesus had accomplished on the cross of Calvary. Yung babaeng ito, just her audacity, just her bold faith, yun po ang yun po ang naging katugunan ng Lord sa kanyang bold faith. Dahil hindi po siya tumigil. But this time of new covenant, nasa new covenant po tayo, there is therefore now no condemnation. Hindi na po tayo marireject. Pag tumawag ka sa Lord, hindi ka makokondemn, hindi ka marireject. Why? Because of the grace of God. We can now come boldly to the throne of grace of God. Last verses na lang po. Hebrews 4:14-16. Therefore, since we have a great high priest, talking about Jesus, who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Ang high priest po natin nasa langit ngayon. Buhay siya, ang sabi po ng Hebrews. Kaya, manghawakan tayo sa ating pananampalataya na pinoprofess, na kinoconfess na si Jesus lang at wala nang iba. Next verse, ang sabi po dyan, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way just as we are, yet he did not sin. Ang ibig sabihin po dyan, meron tayong high priest na unawaan niya yung mga weakness natin, naunawaan niya yung mga kasalanan po natin. Kasi tinukso siya in every way, pero he did not ever commit any sin. Wala pong kasalanan si Kristo. Kaya nga po ang sabi po ng verse 16, dahil naunawaan tayo ni Kristo, let us then approach God's throne of grace with confidence. Sabi niyo po, confidence. Ano po ibig sabihin ng confidence? With boldness, with faith, with bold faith, with audacity, na meron kang tapang. Bakit? Because of the grace of God. Because of what Christ had accomplished on the cross of Calvary, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. In other words, kung lalapit ka sa Diyos, huwag mong ipagmalaki ang iyong gawa. Amen. Huwag ring maging hadlang yung nagkasala ka at ayaw mong lumapit sa Diyos. Ang sinasabi mo dyan, kailangan gumawa muna ako ng matino. Hindi po. Nung tinanggap natin ang Panginoon, wala pa tayong ginawang matino, pero tinanggap na niya tayo at ginawa tayong mga anak ng Diyos. Meron po tayo sinulat dito, don't go to God with your dead works. Yung Lord, meron akong ginawa. Nag-church ako, nag-CU ako,
nag-devotion ako ng 5 hours, huwag nating ipagmalaki yan. Magiging dead works po sila. So don't go to God with your dead works. Instead, go to God with faith in the finished works of Christ on the cross. Amen. Kaya tayo nakakalapit because tinapos ni Kristo ang lahat po sa krus ng Kalbaryo. Tinapos ni Kristo, binayaran niya ang kasalanan natin, lahat ng sumpa kinuha ni Kristo. Amen ho ba? Ang problema kaya kapag pag sa good works tayo, kapag nagkasala ka, ayaw mong lumapit sa Lord. Kasi ina-associate mo yan, ina-affiliate mo yung gawa mo na parang tatanggapin ka ng Diyos dahil sa gawa mo. Hindi po. Kaya tayo tanggap ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya we can approach the throne of grace of God with confidence, with boldness, with faith. Why? Because of the finished work of Jesus Christ on the cross of Calvary. Amen po ba? So unfailing faith is fully dependent on Christ alone. In Christ alone. Amen. Wala nang iba. Ano man po ang nararanasan nyo ngayon, maaaring may problema po kayo. Put your faith, put your hope in Christ alone. Pray and never give up. Pray and never give up. Put your trust in Christ alone. Amen.